Hoy, alam mo, parang nakaka-inlove yung vibe. Mm. Parang nakaka-inlove yung vibe. Kaya naman i-take na natin agad, no, na positibo na agad yung magiging rating natin for today, diba? Okay, pero alam niyo naman, timeless ito. Alamin natin, ba't ba ganito yung mga nararamdaman natin? Oh! We have the King of Cups. Okay? Isa sa mga energies na sobrang mapagmahal. Maybe you could be connecting here with someone, could be probably connecting with someone embodying the King of Cups, no? And I think this is new love, no? New love, no? So the universe could be wanting me to talk about this new love. Okay? So ano nga ba yung gustong iparating sa atin ni universe patungkol dito sa new love na to? Yeah, this person here is coming into your life at hindi na nga ito mapipigilan, no? So, with the Chariot card right here, I'm seeing that this person here could possibly be already in your life or paparating na siya. Alam niyo ba na isa ito sa pinakamabilis na energy, no? And with the Chariot card right here, I do see a man and a woman right here that is appearing to be a new person or new love for you. Okay, so spirits, Archangel Michael, anong gusto ninyong malaman namin about this new love for my Nakshis or for my collective people? Can you please show me messages about this new love? Yeah, reunion is very close and union already happened to others of you. So this person here is definitely coming. And they're coming right here pretty fast. Bumibilis na yung mga kaganapan dito, no? Wow. Can you please show me ano yung dapat naming malaman with this new love? For my Nakshis. Okay, so let's go ahead and check this out. Oh, okay. So whatever the case may be, I'm hearing that song. I am the man who will fight for your honor. Aray. So whatever the case may be, umpisa pa lang, no, nakakakilig na, nakakataba na ng puso ito. King of Cups energy, isa sa tinataglay, no, ng new love na paparating sa'yo. Yung iba baka dumating na to, no, kasi may nakuha tayong ganun, no, na nag-arrive na ito, no, sa inyong area, no, sa inyong world, no. So, yan. Wow. You got the Ten of Cups right at the top energy. Heart of the reading is the Eight of Coins. Oh. Alam mo, ang ganda guys, no? Kaya no wonder na talagang may in love kayo sa kanya, no? Or na in love na kayo sa kanya. Or nakaka-inlove na siya ngayon. Timeless kasi ito, no? Pero we're talking about the new person in universe, no? Wants us, no? Na malaman at iparating ko sa inyo to bilang medium, no? Kung ano yung mga tinataglay, no? Ng mga details na dapat ninyong malaman with this new potential lover or with this new love entering your life or that entered your life recently. Ay, ang bongga. Okay? Wow. Well, nakaka-inlove nga talaga ito. Okay. So,
before we start at bago ko magbilang anghel or maging Miss Cupid ninyo, yan mga babes, no? Let me just greet everybody. Hi and hello there, new subscribers. Ako po si Yan. Welcome tuloy at sa mga returning subscribers or mga viewers ko rito na pabalik-balik at sinusundan ako no, sa mga channels. Thank you po sa inyong lahat. No? So kung hindi nyo pa knows, meron pa tayong other channel. The link is nasa description box. So, dito pinapakita no yung mga detalyeng dapat mong malaman with this person right here, and I love what I'm seeing and I'm so excited. So let's begin. Wala tayong gender dito, no, babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. At syempre naman at the end of the day, you always have your free will at malaya kang gamitin yan. So to start with, King of Cups energy, beautiful song ang narinig natin kanina, no? So this is the man who will fight for your honor. Yan, no? Babae, lalaki, LGBT, no? This person here will protect you. Will have this strong respect for you, no? Matapang siya rito, no? Pero, pagdating sa love, mga babes, no? Sobrang mapagmahal po siya with the King of Cups energy. Medyo mahiyain, no? Or maybe this person here is someone na hindi ganun ka-showy sa public or hindi ganun ka-expressive ng kanya ritong emotions and feelings sa public, no? Kasi may pagka-shy siya rito, no? Pero this person here has a lot of love to give, has a lot of love to offer, no? And for some reason, ano man yung trabaho niya rito, pinagkakakitaan, negosyo, or baka meron siya parehas na work or negosyo, this person here is embodying the Queen of Swords energy. Matalino po siya at magaling mag-handle ng mga situations lalo sa kanyang trabaho. Medyo alam niya na yung pasikot-sikot dyan. So, pwedeng matagal na siya sa trabaho niyan or matagal na siya sa negosyo na yan, gamay niya na. So, this person here is someone na matalino at medyo, ano siya, no, very strict siya, no, kasi I think this person here could be managing his or her own business, might be an entrepreneur, or maybe someone holding a title or designation, or baka mataas yung posisyon sa pinagtatrabahuhan niya, no. Pero, nakita ko rito na kahit strict siya sa work, mga babes, sa pagdating dito sa love, napaka-romantic nitong person na ito, no? And with the presence right here of the Three of Wands energy and there's this Ten of Cups, I do see na siya yung klase ng person rito na provider ng kanilang family. Siya yung main source ng mga bibilhan no, ng mga needs at pangangailangan ng pamilya, no? Parang siya yung breadwinner, no? Or doesn't have to be na panganay, no? Kasi yung breadwinner, hindi naman laging panganay lang yun. When we say breadwinner, siya yung provider ng family, tumutulong sa family. So regardless kung pang ilan man siya sa kanilang mga magkakapatid, this person here is always the one giving at may kusa, no? And I am not surprised kung every magsasahod siya rito, no? Lagi siya rito nagbibigay sa kanya ritong parents or sa family, no? Maybe this person here is actually doing, siya yung nag-grocery, no? So, may nakukuha tayong ganun dito. So, maybe he or she is living together with his or her family or independent siya, like, siya ay naninirahan na mag-isa, no? Pero this person is making sure na nakaka-provide siya rito ng money sa family niya. No? So, pag bumibisita siya, kung independent man siya, no, lagi siyang may dalang pahabs. Pahabs yung tawag ko dun, no? Sa pag-grocery, no? So, lagi siyang may dalang pasalubong, groceries, mga ganyan, no? At hindi po siya nakakalimot kapag may mga espesyal na okasyon, kagaya ng birthday, anniversary ng parents niya, no? Or that anniversary, mga espesyal na okasyon, pinagsasaluhan ng pamilya, nandoon siya lagi, no? This person here is always make time, kahit busy siya sa work. This person, pagka-importante yung event, importante, yung reunion, yung mga ganyan, this person always show up. Okay? And this person here is family-oriented, no? Hindi siya yung mama's boy or papa's girl or whatever, wala tayong gender dito, no? Pero siya yung klase ng energy, mapagmahal po siya sa kanyang parents. Yan. Kaya never niyang may isip rito na ilagay yung kanyang parents sa mga institutions like home for the aged, no, like hindi. This person here will definitely, no, show yung kanyang pagmamahal sa parents niya, no. Kaya nakita ko rito na hanggang sa pagtanda ng parents niya, sisiguraduhin niya na
na masusuklian niya, no, yung pagmamahal at pag-aalaga na ginawa ng parents niya para sa kanya. This person has this very loving heart. Yeah. This person has this very loving heart. Yan. So, maliban dyan, nakikita ko rin dito, no? Yeah, this is very detailed, ha? Kaya naman, no, if this is your person right here, you might want to remember this reading, no? Or balikan nyo ito, no? Or kung kayo ito kakonect nyo na siya, no? Maaaring chine-checkan nyo na ngayon. At sinasabing, ay, siya yan, miss yan. Ay, check na check, diba? So, whatever the case may be, tuloy natin ang usapan. Nakita ko dito, na itong person na to ay nakapag-travel na sa ibang mga lugar at pati na rin sa ibang mga bansa. Galing na siya doon. So whatever the case may be, may mga nakita tayong travels rito na posibleng nanirahan siya ng temporary sa ibang bansa, posible yun. Or pwedeng nakarating na siya dito sa iba't ibang lugar o sa iba't iba ritong locations. No? Travel yung nakikita ko rito. No? So nakikita ko rito na after meeting you, this person here wants to travel. Isa yun sa mga pangarap niya, no? Ang makasama ka sa mga travels or mga pupuntahan niyang mga destinations, no? So, this person here is someone na might be not traveling a lot, pero this person loves to travel. And talagang kapag meron siya ditong gustong puntahan, talagang pinag-iipunin niya yun, talagang ginagawa niya yung best niya, no? Para mapuntahan niya yung lugar na yun. So, this person here is giving me the vibe that he or she loves to travel. Yan. Siyempre, making sure na ma-enjoy niya yung travel at meron siyang sapat na money, no, para sa travel ni iyon. No? And also, I'm picking up right here that this person here is someone na pwedeng bata pa lang madiskarte na to eh. Nakuha ko dito na parang example, no, elementary siya, no, pwedeng kumita na rin siya rito no sarili niya. Hindi ito yung klase ng energy na nagtrabaho na siya no, pero let me just tell you na parang kunwari ganito, example. Pwedeng nung nag-aaral pa siya, sabihin natin elementary, high school, no. Pwedeng kunwari ganito, no, siya yung nag-drawing, kunwari example, no. Siya yung nagdo-drawing sa mga kaklase niya tapos nagbabayad yung mga kaklase niya, kunwari, dos. Piso, no, pinagkakakitaan niya yun, no? Or siya to na parang hindi niya binibigay yung libre. Okay, mga walang papel dyan, bili na kayo dito sa akin, may yellow paper ako, may intermediate pad ako. Yan, no? May ganun. Madiskarte pa lang siya, bata pa lang siya. No? Parang pag meron siyang gustong bilhin, bata pa lang siya. Parang kung ako yung nanay nito, hindi ako mag-aalala eh. Madiskarte yung anak ko eh. Kaya niyang bumili ng mga bagay na yan, no? Nang hindi siya nang hihingi sa akin. Ganun, no? Siya yung klase ng energy bata pa lang, parang alam niya na kung paano mag-ipon ng pera, mag-impok, yan, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, medyo ma-soft heart siya, eh, no? So, parang yung mga, kunyari, birthday ng mama niya, no? May pag-gift siya, no? Kahit bata pa lang siya, no? Pinag-iipunan niya yun. Sabihin natin na nagsusulat siya ng card, no? Pero meron pa siyang gustong ibili, bibili niya yung mama niya ng, ng rose, no? Yung mga ganyan, no? So, meron siyang mga, may mga diskarte siya rito, no? At itong person na to, no, is, yun yung nakikita ko. Kumikita na siya ng money before, no? Sa pagiging madiskarte niya, no? Or, o sige, ako mag-aano niya, no? Gagawa ko yung yung project ninyo. Yan, no? Pero bayaran mo. May ganun tayo nakukuha sa energy niya, no? Pero whoever this individual is, no, yan din yung kanya ritong mindset hanggang ngayon. Kaya nakikita ko na itong person na to, no, ay successful siya, no, at meron siya ritong impok na money or na-save dito na money, no. So, nakita ko na itong person na to, no, values every penny, every coin na meron siya, no, at nagsimula yan nung bata pa siya. Yan. So, maliban dyan, no, nakikita ko rin dito mga babes, no, na itong person na to ay mapagbigay, no? Mapagbigay siya rito, no? Lalo na sa mga ka-close niya, no? At sa mga tao rito na nakapaligid sa kanya, no? Pero meron rin siyang part na parang medyo gloomy, no? Na parang this person here is someone na pag medyo syempre this is just a human being, no? So parang kapag ka medyo naiinis siya dun sa person na yun, no? Parang yung person na yun is parang hindi niya pinapansin.
Not because pinapairal niya yung inis niya, no? Kundi parang gusto niyang matuto yung person na yun on his or her own. Okay? So, ibig sabihin, hindi niya ginagawa yung pabor na yun or hindi siya nagiging mapagbigay sa situation na yun, no? Dahil gusto niyang matuto yung person. Eh, so ang gusto niya is mabago yung klase ng gano'ng sitwasyon. Kung kunyari, example, meron siya ritong katrabaho, no, na puro na lang lapit sa kanya, no, 2 beses na lumapit, no. Hindi ko kasi 'to alam gawin pre, puwedeng pinaunlakan niya na yun before, no. Sige ako nagagawa niya, no, since malapit naman na yung deadline, sige tutulungan kita diyan, no. Pero napapansin niya at kung mapapansin niya na paulit-ulit at hindi naman inaaral nung person na yun yung software or application or kung ano man yun, hindi niya inaaral yung bagay na yun at paulit-ulit na pinapagawa sa kanya, ay nako, marunong rin siyang hindi tumulong at hindi magbigay, no, para matulungan yung person na matuto on his or her own, no. So dito, tumatanggi siya pag alam niyang kailangan niya ng tumanggi at kung feeling niya inaabuso na siya rito na dahil mabait siya at matulungin siya. Yan. So siya yung klase ng energy, no, na maliban diyan, nakikita ko dito na ano siya, instead of ah instead of making tapon yung mga bagay 'no, parang nire-recycle niya yun tapos ginagawa niyang mas maganda, okey? Kunwari, paano ba 'to? Example, kunwari yung pantalon 'di ba, butas na 'no, yung butas na yun 'no, instead na itapon niya yung pantalon na yun or whatever 'no, puwedeng gawin niya yung short, gano'n 'no, ta's boldahan niya, yung mga ganyan 'no, example lang yung mga babes 'no, or kunwari may sirang upuan 'no, aayusin niya yun ta's pagagandahin niya pa, gano'n ko siya nakikita. So, kung nakikita niya na yung bagay is magiging kapaki-pakinabang pa, medyo creative siya 'no. Kaya niya na parang, maging innovative 'no or kaya niyang diskartehan na baguhin yung mas maging maganda itsura nun. So, nakikita ko na may alam rin 'to sa gawaing bahay. So, hindi ko siya nakikita talaga na inaasa sa ibang tao na parang maliit pa lang siya, alam niya na maghugas ng pinggan, alam niya na magpalit ng sirang fluorescent or bombilya 'no, alam niya na lahat gawin 'yan, paano ayusin yung doorknob, mga gano'n. So, I think this person here knows yung mga kailangang gawin sa bahay at hindi ko siya nakikita na inuutos niya yun since bata pa lang siya. Tingin ko, naturuan siya rito ng mga parents or magulang niya, okay, kung paano gawin yun. And I think this person here hanggang ngayon, bit-bit niya yun. Yan. Tsaka siya yung klase ng tao na ano 'no, ayaw na ayaw niya na nasisira yung isang bagay, lalo na kung ito ay klase ng koneksyon. So I think this person here is someone who will always try to fix things instead of letting that go, no? So kung kayang gawan ng paraan at kung kayang pag-usapan ano man ang sitwasyon, gano'n ko siya nakikita, 'yan. So maliban diyan, nakikita ko rin dito mga babes 'no, na hindi po siya basta-basta uma-attend lang ng kung ano-anong okasyon. Nang hindi yun okasyon ng mga malalapit sa buhay niya, okey. So nakikita ko siya ditong hindi naman siya cagey at hindi rin naman siya introvert talaga, pero yung iba siguro yes, kasi may pagka-shy type nga siya. Pero parang nakikita ko siya rito na sa mga malalapit sa buhay niya kagaya ng mga closest friends, kagaya ng mga co-workers na ritong ka-close niya 'no or family niya, family members or relatives 'no. 'Pag ang mga okasyon na yun ay kunwari birthday, wedding 'no or, reunion 'yan 'no, lagi siyang naggi-give ng time, lagi siyang naggi-give ng effort doon 'no. Pero, nakikita ko siya ritong nagpa-past siya kapagka parang hindi niya gano'n ka-close yung people, doesn't have to be na KJ siya 'no, pero I think this person here mas gusto niya lang sigurong maging komportable, 'yan 'no. And I think mas komportable siya around with his or her, genuine soul tribe 'no. Pero this person here, hindi naman sa ayaw niyang makipagkilala or makipagkaibigan sa mga bago 'no, it's just that, mas nakikita ko lang siya rito na mas pinupuntahan niya at mas ini-entertain niya yung mga okasyon or events or mga, um
gathering kapagka yung mga loved ones niya or yung mga taong close sa kanya yung nandudun. Okay? So, ganun ko siya nakikita. Maybe because kasi mahiyain siya, ganyan. At saka, nakikita ko rin pala dito sa person na to mga babes, no, na medyo kulang siya sa tulog. So, hindi ko alam kung lagi ba siyang puyat o ano. Pero kasi siya tong ganitong klase ng energy na kunwari ganito. Pagod siya all day, 'di ba? Pero hindi niya sinisigurado na matutulog siya nang hindi niya nagagawa yung gusto niyang gawin. If you know what I mean. Example, ayaw niya na maubos yung buong araw niya na nagtrabaho lang siya. Tapos pagdating niya matutulog siya, hindi. Gusto niyang gawin pa yung gusto niyang gawin. Example, gusto niya at nare-relax siyang manood ng mga movies or mga K-dramas or mga series or kung ano man yan, anime, whatever. Sinisigurado niya na magagawa niya pa rin yun. So, nakita ko na kunwari, pagod siya buong araw, no? Tapos, pagdating niya sa bahay nila, hindi mo na siya matutulog. Manonood mo na siya ng movies. Manonood mo na siya rito ng favorite niyang series. Or kung may sinusubaybayan man siya, no? Yan. So, sinisigurado niya, no? It could be any other situation. Example lang yan, no? Sinisigurado niya na yung araw niya is magagawa niya pa rin yung gusto niyang gawin. No? Medyo kulang lang talaga siya sa tulog. Yan. At saka, nakikita ko rito, yun nga, no? Medyo puyat siya. Yan. Siguro yung mga tulog lang niya is mga nasa 5. Parang maswerte na siya dun sa 5 hours. Kinukuha ko rito. Yan. Kaya naman, kung ka-in relationship mo na to, no, or magiging ka-in relationship mo pa lang, no, sabihin mong matulog na siya. Yan, no. Tulog na, baby. Dito ka sa aking tabi. Yan, no. Sigurado mo yung bingin tulog. So, nakita ko dito that with this 8 of Wands energy, no, 7 of Cups, and there's this 6 of Wands, nakita ko dito mga babes, no, na kung sino man to, in the future, mas may mga opportunities pang mag-show up sa kanya, no, at ang mga opportunities na to, ang magbibigay ng mas magtatagumpay siya sa kanyang career. Okay? At dire-diretso na yun. Magtatagumpay siya sa kanyang life. And I think these are all the good karmas na niipon. Kaya nag-show up ngayon yung mga healthy opportunities for this person here, no? So, wow, no? And I must say, isa ka sa mga healthy na opportunity na dumating sa buhay niya kung kasama mo na to ngayon, or isa ka sa mga healthy opportunity na dadating sa buhay niya, no? Kung hindi mo pa nakikilala ito, no? So, alam mo, pinaka nakukuha ko rito mga babes, no? Itong tao na to, sanay po siyang gawin ang lahat ng bagay ng mag-isa. Pero pagdating mo, gusto niya nang gawin lahat ng bagay ng kasama ka. Taray! And yan, syempre, hindi mawawala yung mga letters, no? Nakata tayo ng mga letters dito. Unang-una, letter M, letter A, letter letter T, yan, mga babes, para malinaw, no? Napalunok kasi ko. Letter U, and letter Q. Yan, no? Wow, no? Ngayon lang natin nakuha yung letter Q. So, maybe yun ang mga first letters or initials right here. No, syempre, mawawala ba yung mga numero? We have here number 3, have here number 13, we have here number 20, and we have here number 16. Kaya naman baka yan ang mga special dates or magiging mga monthsary or mga special dates, special numbers ninyo. Baka birth dates, however, whatever the case may be, just take how this resonates. But you've got someone here na talaga naman na wow at nakaka-wow ang mga nakuha nating detalye sa kanya. Almost personal, babes. Wow, and this is yours. This is your person over here. So yeah, thank you so much. And sarang heyo muli ako po siyan, ang inyong Miss Cupid for today. Thank you, sarang heyo, and annyeong.